So magandang araw guys, we will be trying to make a curved roof like this, gagaya nun dun sa Clark Airport dito sa Revit. So punta tayo dun sa Revit. Ang una natin gagawin is pupunta tayo dito sa architecture and then click natin tong reference plane. Kasi yung reference plane is used para parang yung papel or wall na paglalagyan mo later on nung iyong um, pattern. Okay, so kahit anywhere na lang dyan, maglagay na lang tayo ng anywhere ng ating reference plane dyan. And after that, is kailangan natin gumawa ng mga grid lines natin. So punta tayo dito sa architecture and then model line tayo dito. From here, click natin yung placement plane natin, pick na lang natin tong pick plane natin, click OK, and then i-pick natin tong nasa harapan. Okay, so nasa south side kasi siya. So elevation south, open view. So eto, yung parang may visible na papel diyan. So create lang tayo ng sabihin natin pag binalikan natin to ilang lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 lines siya. Okay. So pag dito 1 2 3 4 5 6 na lines. So, gawa tayo ng lines natin pababang ganun. Okay, and then hindi ko na lang muna sinunod yung ating pagkakalayo-layo niya. 5 and 6. Okay, so and then etong 5 na yan is i-mirror natin kasi the same lang din sila sa kabila. So click natin tong mirror pick axis. So ipipick natin tong isa. Yan. So na-mirror na natin silang lahat. So from here naman, yung line na pag ganon, para maging reference natin later on is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 siya. So dalawang maliliit, tatlong maliliit at dalawang malaki. Okay. So from here, gawa tayo ulit ng ating model line. And then line. And then here to there. Okay. And then tatlong maliliit, diba? So, ganyan lang yan. Okay. And then dalawang malaki. Isang medyo malaki. Saka isang malaki. Then from there, pwede na tayong gumawa ng ating massing and site dito. So in place mask natin, click yan, palitan na lang natin ng pangalan na curve roof. Yan, click OK. And then from here, gamitin natin ito. Yan. So gawa tayo dito ng isang maliit na paganyan. Ayan. Eto, and then dito siya. Punta dyan. Ay. Punta dyan. Dito pala yung isa. Yan. There. There. Tapos, ay. Mali. Eto. Eto. Dito pala sa pangalawang malaki. And then dito. Yan. Yan. At then dun sa may pinakamalaki. Yan. And then balik tayo dito. Diyan. Diyan. Balik tayo sa taas. Diyan. And then dito. And then paganyan. Okay. So yan yung ating unang lines. Okay, mga curve lines. So, ginamit ko dito is yung spline through points. Okay, and then after this is escape nyo lang and then click nyo to and then copy natin siya. Balik tayo dun sa level 0 or sabi natin level 1 kasi hindi mo siya makita kung sa level 1. Okay, to hindi siya pumunta dito pero okay lang yun yan. Copy natin to from here and then click natin dito. Then lagay natin dun sa kabila. Okay? So kung hindi siya
nagaganito, baka naka-constraint yung sa inyo. Pag ginanito ko kasi, nagaganyan. Okay, pag kinapi ko to, copy, place dyan. Kung minsan, dito lang siya gumagalaw. Pag ganun yung, kung nangyari, tanggalin nyo yung constraint na to. Yan, para hindi siya, And then, para kung mas marami naman yung inyong i-copy, click multiple na lang. Say, kung click multiple nyo yan, okay, pag click nyo dito, magka-copy siya ng madaming ganun. Okay? Control Z. Pero pag kinopy nyo to ng wala yung multiple, ibig sabihin nun, isa lang yung i-copy niya. Okay? So from there, punta tayo dito sa 3D. So ito yung pattern natin. Okay? Select natin tong dalawang pattern na yan. And then, click lang natin tong create form na to. So, automatic yan gagawa siya ng form niya. Yan. So ito na yung roof natin. And then finish mask. Hayaan nyo lang na magkaroon ng wording dyan. Kasi gagawan natin yan later on ng roofing. And then balik kayo dito sa massing and site. And then roof. Okay, so pili kayo kung anong roof yung nandito. Yung mga generic roof lang naman yan. So gamitin natin itong 400. And then click nyo to. And then create roof. Okay. So cannot make roof kasi sobrang kapal nung ginamit nating basic roof. Cancel natin yan. Sabihin natin ito na lang 125. And then click natin to and create roof. Yan. So, ito na yung naging roof natin. Okay? Kung minsan nagkakanito siya, okay, yung materials, so, ang gagawin lang natin dyan is skip natin yan. Nawala yung spline natin. Hide muna natin to. Ito, and then edit place natin. And then select all na lang natin sila. Okay, and then divide surface natin siya. So, U-grid and UV grid. Palitan natin ng fixed distance. And then sabihin natin 1,000 to. And then ito is 1,000 din. Okay, and then click apply. Magkakaroon yan. Finish mask. And then click natin yung reveal hidden elements, and then click natin to, and then unhide in view. Okay? And then click ulit natin yan. Dahil yan na yung labas ng ating roofing. Alam nyo kung bakit ko ginawa yung ganitong divide elements kaya na para maging smooth yung ating materials. Kasi kanina nag-scaling siya. So, yan. Pero pag nirender nyo to, ganun pa rin. Ganun, mas maganda yung kakalabasan niya. Kaya pag nirender nyo to, nawawala itong mga lines na yan. So, okay lang din yan. So far, ganun lang gumawa ng ating curve roofing. So, after this, is subukan natin siyang ilagay sa ating Twinmotion. Open natin in Twinmotion. Okay, so naka-open na yung Twinmotion natin dito. We'll try to see if it's okay. Yan. So, nag-auto-update na yung ating Twinmotion. And ito na siya ngayon. Okay, so far, yun lang muna yung ating pag-aaralan ngayon o yung gagawin ngayon. And I hope na nakatulong ako sa Revit learnings ninyo. Salamat and have a good day everyone.